miyembro din po ako ng Incumbent Council, no? Nakita ko po kasi yung kakulangan na involvement natin with the university. Parang laging centric tayo sa MASO at naging event-centric. So yun yung fight. Yung kalahati, nasa yung involvement natin sa university? Kailangan ba ibang grupo na lang yung gumawa ng paraan para makonect tayo sa issues ng university? Diba? Tapos may mga alliances tayo na saan tayo bahagi. Halimbawa dyan, LCC, o yung League of College Council, saka yung Kalipunan sa mga mag-aaral. So, sa UP. So, yung una, yun po yung alliance ng mga student councils dito sa UP Diliman. And the second is the alliance naman po siya ng student council sa buong UP system. Parang nangyari kasi, hindi kami nakakapagdala ng representatives, ganyan, representatives na para pumunta doon, or kung may pumunta pa, at mabigay sila na announcements, hindi naman nagagawa ng council. Dito tao na to, bilang part ng mga alliance na to. Which means, yun nga, masyado na tayo naging focus dito sa college natin, na nakalimutan natin na parte tayo ng UP Diliman, parte tayo ng UP system, hindi lang tayo UP College of Mass Communication. Pakali lang tayo na mas malaking mundo na ating ginagalawan. So yun lamang. Tama. For this instance, Mr. Rivera will be given 30 seconds to rebut. 1 minute. Let's assume but not concede that everything that Gail said so far is true. Let's also assume but not concede that the CMC Student Council is a ruthless student council. That it, to the minority, ruthless student council to the minority. That it doesn't hear out the sentiments of those in the minority. Then I ask the question, why didn't you do something about it? Why didn't you assert the council? Assuming but not conceding that an exact council doesn't hear out your concerns and your interests, and again I reiterate, this is hypothetical, then why didn't you assert yourselves? And now you have the goal to run as the standard bearers of this state, and we can't even assert yourselves to Mr. Sherwood. Let this be a challenge. Let this be a challenge to these people, that whatever discredit they make to the incumbent council is a discredit they make to themselves, ladies and gentlemen. Hindi ko naman po siguro sasabihin yun kung hindi ako yung representative na pinapadala yun sa mga meeting na LCC na ginagawa ko, totoo ako, nag-minutes ako, sinasabi ko sa council, sinasabi ko kay Sherwin, pero ang ginagawa, lagi na lang natin dinadahilan, kailangan natin mag-focus sa mga coming events ng council eh. Ito yung mas malapit na kaya, ito yung dapat natin bigyan ng pansin. Ayun. Aliwan ko dyan. Yeah! Mike is mine! Okay, so, proceed na tayo sa first question from Stanley. Nagpunta tayo sa usapin ng student representation sa labas ng ating college. Sorry, Nigel. Pero alam naman natin na lumabas na yung report ng USC na yung ating kasunod yung CMC representative ay sa mga may pinakamababang absences. So, bilang pati na yung ay, dyan sa GA. So, bilang wala yung absences doon sa mga GA sa activities ng USC. So, bilang pati na yung partido, paano niyo po ba i-explain kung bakit anong nangyari? 1.5 minutes po for Mr. J. Rivera to answer the question. Hindi naman po kami nagkakaila sa isa na si Nigel ay isa sa mga miyembro na may maraming access sa University Student Council. Pero may explanation po kami dyan. Kung titignan po natin yung attendance, ang bulk ng absences ni Nigel ay nasa September kung saan ginanap ang MMAM o Mass Media Awareness Month kung saan siya ang co-head. Siya ang co-head with you, Gail. Ayun. Ang bulk ng trabaho po ay si Nigel po nag-carry. Ang burden ng pagiging head ay si Nigel ang nag-carry. So don't you think, nung part mo niya ay gagawin yung trabaho niya, you will have to take all those absences in the USC? Certainly not, ladies and gentlemen. At kung titignan naman po natin yung composition of activities ng student, yung required activities, 3 out of 5 of those events are mobilization
demonstrations and rallies, ladies and gentlemen. No, kami sa isa, naniniwala kami sa open-minded na student-centered leadership. Kung nakikitaan namin na yung activity ay hindi naayon sa aming mga prinsipyo, kung bakit kami sasali dito. Isa itong pamimilin, ladies and gentlemen. Isa itong pamimilin na hindi nahihiya sa aming mga miyembro, ladies and gentlemen. One minute to the ball. Ilang buwan po ba nakakalipas? Halos siyam na buwan na po. At yung binagit niya ay September, isang buwan lamang po yun. Willing po talaga ako magtrabaho noon kasi hindi ko po kasalanan kung hindi po talaga ako binibigyan ng trabaho. At lahat po sa maliliit. Pwede ba sinabi naman nila na parang hindi naman sila to work with anyone, open-minded daw sila, ganyan. Pero bakit hindi nyo kaya makisama doon sa USC? Alam mo isang pagkat sa'yo sila na nagtatapato doon. So yun lamang po, salamat. Isang will have 30 seconds to rebut. Magmusabihin hindi ka binibigyan ng trabaho dahil nga gaya ng sabi ko kanya, i-assert mo yung sarili mo kay Nigel. Nigel, trabaho. Ano ba ang nagagawa mo para sa MAM? Ginawa mo ba yun? Hindi. At hindi mo sinasagot yung tanong ko na yung pag-require sa mga members na umulag ng mobilization ng rally ay isang form ng pagdidikta ng ideolohiya sa mga how do you reconcile marketing with your party stand on commercialization? Margie, para sa tanong na yan, no? Dahil alam na natin, stand-up ay against commercialization. Nililitawin po natin, commercialization in an institution, that is UP. Ngayon yung sa marketing na, syempre, para makagawag ng mga activities ng council, kailangan natin ng pera in the first place. So there are sponsorships and donations from private companies na, pero yung premise that they will not hinder academic excellence. And these will not influence our academic freedom. Kaya yun ang stand namin. Okay, so narinig na po naman natin na sinabi niya, okay lang unless hindi maging hinder sa education. So yan din po naman ang stand namin. So pwede ka na sumami sa amin at kailan doon ang sila sa amin. Yun nga, when marketing kasi, may agreement kayo sa isang private corporation. Kasi sinasabi doon namin na as long as you not hinder the education of the student of CMC especially, it is okay. So, narinig naman natin sa Ms. Acid na yun din ang standard. Thank you very much. Lastly, stand-up has 30 seconds to post the exchange. Ayan, linawin po natin, no? Yung sinasabi ng marketing, we are against it for profit. Kasi as student council, we are not using marketing strategies for our own profit, pero para po sa mga estudyante. Kaya, ayun. Maraming salamat. Okay, so now we'll entertain the second question from Stanley. Ayan, ako naman natatanong from Ms. Margie Manunas, no? What is your stand on the long-term higher education development plan? Ms. Manunas has 1 minute and 30 seconds to answer the question. Yung long-term higher education development. Okay, we are against it. Kasi if ganun, tataas ang